This is the only way to improve your game. This video is for candidate master. So kung gusto nyo na maging isang candidate master, then maging chess master, ito ay pag-aralan nyo ang chess opening repertoire. So ito yung Nimsu Larsen attack. Maraming gumagamit nito na opening. So ito yung tinatawag na chess opening repertoire para mag-improve ang inyong paglalaro sa chess. So dito, ang game ni Nipo Niache versus Mutilib, ito yung opening na pagkuna natin ng example. So dito nag-move si Nipo Niache ng B3. So E5 yung reply ng black, then Bishop B2. So kapag nag B3, ibig sabihin yung susunod na move ay Bishop B2. So Knight C6, Knight F3. So ito yung basic position ng Nimsu Larsen attack. Ito yung gamit na opening ng black. So dito magsimula yung pag-aralan natin yung mga continuation move. So dapat alamin natin kung ano yung tamang continuation move dito. So si Mutilib nag-move dito ng E4. Ito yung continuation move na kanyang ginamit laban sa kay Nipo Niache. Subalit yung ibang continuation move ay mayroon ding Knight F6 instead na E4, mayroon ding D6. So ano yung pagkakaiba ng Knight F6 at saka D6? So dito sa Knight F6 ay mayroon tayo ditong game example sa game ni Nipo Niache versus Savchenko. Ito ay year 2020 sa chess.com. Ito yung continuation na Knight F6, hindi ito maganda para sa black dahil mayroong advantage dito yung white. So nagkaroon lamang ng 18 moves, so lamang na lamang dito yung position ng white. So kapag kayo ay gumagamit ng opening sa black, na ito yung inyong depensa kapag nag-B3, so wag niyong gamitin ito yung continuation na Knight F6 dahil ito ay pabor ito sa white. So yung ibang magandang continuation move dito ay D6. Ito yung ginamit ni Firouzja versus Nipo Niache the same year sa lichess.org na game. So tingnan po natin ang dalawang continuation move dito kung ano yung nangyari sa game ng black. So dito nag-move si Savchenko ng Knight F6, din nag-capture Bishop D6, din Knight C4. Mayroong threat dito na Knight takes D6 para masira yung kanyang pawn structure. So Bishop E7, D4, D5, Knight E5, then Bishop F5. Nag-develop ng pyesa yung black sa F5 square. Mayroong attack sa C2. So, Knight takes C6, B takes C6. So, dito na sira yung pawn structure ng black, sinira ni Nipo Niache. So, ito yung pawn structure ng black dito sa queen side ay weak na talaga yung kanyang pawn structure. So, kapag weak na yung pawn structure ng kalaban nyo, so pagdating sa middle game,
mag-create kayo ng plan kung paano yun atakihin. So, nag-move si Nipo ng E3. So, Bishop D6. Bishop D3. So, para ma-eliminate yung active na bishop ng black sa E5. Then, Queen D7. Knight D2. So, hindi kumain si Nipo sa bishop sa F5. Yung kanyang ginawa ay nag-develop ng knight. So, castle, king side yung black. Then, knight F3. So, pwede rin mag-castle, king side yung white. Subalit yung kanyang ginawa dito ay nag-move ng knight F3. Siguro yung kanyang plan dito ay pupunta yung knight sa E5 na square. So, kapag kakain dito yung black sa D3, so, kain mo yung pawn. So, kapag kakain siya dito after knight E5, so, makunik pa rin yung kanyang pawn. So, knight E4, so, pupunta nga yung knight sa E5 para eliminate yung bishop sa D6 kasi mayroon direct attack dito sa h2 kapag nag-castle ng king side. So, bishop D4, after bishop D4, C3. So, ano yung mangyari dito kapag kakainin? So, mayroong knight x D7 doon. Knight x C3. Okay. Kumain nga dito si Motilib. Si Savchenko. So, queen dito. Then, knight E4. Queen takes B4. Queen E6. So, dito lamang sa position yung white. So, C5, dx C5. So, advantage dito yung white dahil one piece up dito yung white. So, tingnan po natin yung ibang continuation move dito. Ito ay D6 sa game ni Pomniachtchi versus Firouzja. So, ito yung move na D6 ay equalize po ang position dito. So, yung ideas ay D4. So, dito makikita nyo na ang ideas dito ay kapag B3, E5 ay atakihin yung center pawn sa black. So, E4. So, D5. So, for example, kapag kinain nyo yung pawn sa D4, XD4, knight XD4 na yung queen XD4, so, malakas yung bishop sa diagonal. Kaya yung kanyang ginawa ay nag-move ng E4. So, yung magandang ginawa dito ni Pomniachtchi ay nag-move ng D5. So, ibig sabihin, mayroon na kayong alam dito sa inyong chess opening preparation kapag B3, E5. So, kapag nag-D6, so yung move na knight F3, D4. So, maganda ito yung resulta ng move na ito para sa white. So, EX F3, DX C6. So, BX C6. Then, GX F3. So, dito, kinain niya yung pawn. Bakit nag-move siya ng GX F3, hindi EX F3? Kasi yung paniniwala ni Pomniachtchi dito, para yung ideas dito ay para hindi nakakasol yung black sa king side kasi na-open na yung G file. So, dito mayroon pa siyang chance na mag-castle sa queen side. Subalit, mahirap para sa black na kapag kakasol siya sa king side, so delikado yung king. So, yan ang tinatawag na psychological game. Kailangan marunong ka rin mag-analyze, mag-isip kung ano yung magandang strategical plan sa game na ito. So, nag-move yung black, knight F6, then queen D4. So, yung ideas ng white para ma-improve yung position ng queen. Pagkatapos, after na mag-move ng knight, so pwede siyang makapag-castle ng queen side dito. So, white, nag-move ng bishop E6, so rook G1. So, ito na yung
posisyon para ma-prevent na hindi makakasol ng king side yung black. So napakaganda po yung ginawa dito ni Pomiachi sa kanyang opening. So sa opening pa lamang ay pinag-aralan ng Grandmaster na kung ano yung tamang gagawin. So dito nag-move C5 para ma-drive out yung kanyang queen. Subalit ang move na ito ay hindi ito makakatulong para sa black. So nag-check. Then knight D7. Knight C3. So dito advantage na yung white dito dahil yung kanyang mga pieces ay nagkaroon na ng magandang position dito. Mayroon ng mga attack sa position ng black. So rook G8. So na-force yung black na mag-defend sa kanyang pawn para move yung bishop, ma-develop. So knight E4. Anong ideas ng knight E4? So mayroon siyang threat na check dito sa F6. So hindi siya pwede kakain ng G-takes F6 dahil napin yung pawn, makakain yung kanyang rook. So dito napakaganda yung ginawa na ideas dito ni Pomiachi. So F6. So yan ang ideas para ma-remove yung threat sa knight F6. So pwede pa rin bang kainin yung pawn sa F6? Pwede pa rin kainin. Subalit hindi kinain dito ni mayroon palang depensa na na bishop sa G8. So hindi pala pwede kainin. So yan po ang ideas para ang tamang depensa para ma-remove yung threat ni Nipo sa F6 square. So nag-move siya ng E3 para ma-develop yung bishop, ma-pin yung knight. Or bishop A6, depende sa kanyang plano. So king F7. So ito na nga, nag-castle queen side na si Nipo. So dito sa kanyang opening na talagang malalim yung iniisip ni Nipo na tama yung kanyang ginawa dito, nag-capture ng GX-F3. So nag-move siya ng knight D6, din queen A5. So mahirap po pigilan ito yung queen ng white kasi gumagawa ng attack dito sa queen side pawn. So queen E7, din bishop B5. So weak square po. Ito yung white square ng black. So after bishop B5, H6. So mayroong bishop C6, rook D8. So pagkatapos na-capture na yung pawn. So mataas na po yung advantage dito ng white. So kapag kayo ay interesado sa game na ito, ay i-post nyo yung video at kunin nyo yung chess mat at saka i-continue nyo o kung gusto nyo basahin ang game na ito. So balik po tayo dito sa game ni Pomiachi versus Motilib. So dito nag-move si Motilib ng E4. Pagkatapos knight D4. So knight takes D4. So mayroong move dito na knight F6. Yung ibang continuation dito. For example, kapag ito yung ginawa ni Motilib, kinain yung knight dito kasi para wala ng knight. Malakas din yung knight sa D4. So kung ayaw mo kainin yung knight, ito yung move na knight F6, ayon sa chess engine, ito ay tama rin ang continuation move na ito. So yung mga chess viewer natin dyan, kung kayo ay nanonood dito, yung masasabi ko sa inyo, pag-aralan nyo yung mga openings nyo. For example, pwede nyo i-check sa chess engine kung tama yung mga continuation move na ginagamit nyo sa inyong game. Mayroon ba kayong advantage or equalize ba?
Kasi kapag disadvantage yung mga continuation move na ginagamit nyo, so kapag malakas na yung kalaban nyo, so may possibility na matatalo ka agad kayo. So, dito yung move na knight f6, ito po ay makikita natin sa game ni Jubaba versus Miren. So, wag na po natin ito i-continue. Kayo na lamang po ang magbasa nito. So, i-post nyo yung mga video. So, mayroon din ditong continuation game na laban ni Pumyatse versus Wisliso. So, yung gagawin natin ay continue tayo dito sa knight takes d4 na ginawa ni Motilib. So, after knight takes d4, bishop takes d4. So, yung move na ginawa dito ni Motilib ay nag-move siya ng c5. Meaning, i-drive out niya yung bishop sa d4, c5, d5. Ito yung move na force move para hindi maka-develop agad ng piyesa yung white. Subalit, yung ibang game ay dito ay ang continuation move na knight f6. Ito ay ginamit rin ng ibang grandmaster. So, dito ay mayroong move na e3, din d5. Ayan po ay nangyari sa ibang game ng grandmaster. So, kapag yan ang move, pagkatapos ng move na d5, so nag-move ng c4. Then c5, mayroong attack sa bishop, then bishop takes f6, queen takes f6, then knight c3. So, dito mayroong move na dxc4. Ito yung ginawa ni Motilib. Jubaba versus Motilib. Subalit, yung tamang move dito ay d4. Pero, mayroon pa ring advantage dito yung white. So, knight xe4, queen e5, bishop d3, then dxe3, dxe3, f5, then knight g3, bishop d7, castle kingside, castle queenside. So, ito yung position na mayroong advantage ng konti. Ito yung white. Subalit yung ginawa dito ni Motilib ay nag-capture sa pawn. Ito ay hindi accurate na move, yung dxc4. Kasi na-develop yung bishop ng white. So, ito yung sinasabi ng iba na huwag mong tulungan yung kalaban mo na mag-improve yung kanyang posisyon ng yung kanyang piyesa. So, bishop takes c4, then queen e5, f4, exf3, queen xf3. So, dito yung posisyon, nag-active yung queen at saka bishop ng white. So, kapag castle ng kingside yung white dito, so mayroon na siyang direct attack doon sa posisyon ng black. So, advantage na. So, kitang-kita nyo po yung ginawa dito ni Jubaba na dahil yung kinain ni Motilib yung pawn sa c4, so ito yung kanyang ginawa para ma-activate yung kanyang mga pieces. So, queen e5, umilag lamang dito ay hindi siya nakipag queen to queen kasi ay equalize ng black kapag na queen to queen, so mawawala na yung kanyang atake. So, kailangan sa opening, yung development ng inyong pisa, yung mga open lines na dapat ma-occupy ng mga pyesa, yung mga weak squares dito. So, bishop e6. So, dito mayroon pang tempo, nag-move ng rook f1 para magkaroon ng tempo, din queen g6, queen c7. So, mayroon pang attack.
So, kapag kakain siya ng bishop takes c4, so, kakain din ng white, kainin din sa bxc4. So, mas behind sa development ng piyesa yung black. So, dito, lamang na yung white dito. So, bishop e7, queen takes b7, mayroong threat, rook d8. So, after rook d8, queen c6, check. Then, rook d7, queen takes g6, f takes g6. So, bishop f7, king f8. So, bishop e6, bishop f6, bishop takes b7, d7, rook takes d7, then knight e4, king e7, then rook c1, attack lang yung kanyang weak pawn. So, rook c8, rook takes c5, knight takes c5. So, dito, rook d c7. So, dito, advantage na yung, yung white dito, lamang na sa position, mayroon ng pass pawn. So, d4. So, ito po yung nangyari sa game ni Jobaba versus Mutilib. So, pag after ng dxc4, so tandaan nyo po yung dxc4 na move na ito ay hindi ito maganda para sa black. So, ito yung kanyang bad move. So, hindi na naka-survive yung black dito after dxc4. So, tuloy-tuloy yung atake ng white dito. So, balik po tayo sa move dito na c5 instead na knight f6. So, dito, mayroon pa rin ditong isang game na about knight f6. So, ito pag-aralan nyo po at huwag nyo po itong kalimutan kapag nag-move ng knight f6. Tiyak na magkaroon kayo ng advantage dito. So, e3 yung tamang continuation move. So, instead na d5, mayroong move na bishop e7. Ito yung move na bishop e7. Kapag tingnan nyo ay natural move yan. Kasi para for example, siguro yung kanyang tinitingnan na baka kakapture dyan yung white. So, bishop yung ikakapture niya. So, yung ginawa dito ng Grandmaster, so nag-move ng d3. So, yung move na bishop e7, pagkatapos kakasol siya ng kingside, ito ay very normal na moves. Subalit, yung white dito, talagang maganda rin yung posisyon ng kanyang dalawang bishop. Naka-attack din doon sa direct attack sa king side. So, d3, x d3, bishop takes d3. Ayan po. May yung dalawang bishop. Mayroon ng direct attack sa king side. So, castle, din c4. So, yung move na c4, para ma-stop yung knight f6, hindi makapunta sa d5 square. So, at saka yung pawn dito ay nakaharang sa queen. So, may possibility mag-queen c2. Mayroong direct attack doon. So, kapag nag-d6, knight c3, pagkatapos yung rook sa d1, so maganda na yung posisyon ng white. No? b6, castle, king side, bishop d7. Then, h3 muna para ma-stop yung knight. Then, d5. So, yung kanyang ginawa ay nag-queen queen e2. Then dxc4, bishop xc4. So, malakas pa rin yung dalawang bishop. Tapos, nag-move ng c5, bishop b2. Queen c7, knight c3, queen c6. So, mayroong attack sa g2 na pawn. Depensa muna, a6. So, yung ideas mag-move ng d5 para ma-drive out yung bishop. So, a4 para ma-stop yung b6 to b5. Knight h5.
So, mayroong threat na double attack. So, knight d5, bishop d6. So, after bishop d6, e4. So, dito makikita nyo na yung opening na ginamit dito ni Pumiache na talagang yung bishop sa B2 ay malakas talaga yung bishop dito. So, kailangan mayroon yung open lines, mayroon naka-attack yan doon sa direct attack doon sa G7 square. So, yung white mayroong attack dyan sa posisyon na yan. So, tingnan nyo po kung ano yung mangyari dito dahil maraming open lines yung piyesa ng white. So, napaka-delikado po yung posisyon ng black dito. So, nag-move siya ng B5. So, ito yung kapag tingnan nyo yung parang tama rin yung analysis ng black. Pero dito, talo na yung black dito. So, queen takes h5, din bx c4. So, mayroong tactics po dito. Ito ay force move. Knight f6. So, simple na combination lang po ito. Ay 3 moves made. Din queen g4. Din king h8. So, bishop takes f6. Ito ay hindi nakita ng kanyang kalaban. So, balik po tayo sa move na c5. Ito yung move ni continuation move na ginawa ni Motilib. So, dito nag-move bishop b2, din d5, e3 para ma-open yung line ng bishop. Knight f6, d3. So, dito equalize pa rin yung position dito. So, e takes d3, bishop takes d3, bishop e7, knight d2, castle kingside, castle kingside din yung white dito, bishop g4, knight f3, queen c7, h3, bishop h5, c4. Ito yun para break yung pawn structure sa d5 na square. So, rook a d8, queen e2, rook f e8, then c6 d5, knight takes d5, rook a d1, so bishop f8. So, yung position dito ay equalize. So, ito po yung opening nating pinag-aralan ngayon. So, sana marami kayong tutunan dito. So, ang susunod na video po ay ipapakita ko sa inyo yung move na b3, d5 or knight f6. So, dito po ay huwag niyong kalimutan ang concentration ng opening na pinag-aralan natin ay ito yung b3, e5. So, ito yung point dito na atakin yung center pawn. Sana marami kayong natutunan sa chess video na ito. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa chess channel na ito. So, maraming salamat.